Ako po si Dr. Roma Salvador. I am a medical examiner and a pathologist. Gaano na ho kayo katagal sa inyong field of expertise? Mahigit 10 taon na po ako sa profession kong ito. Dr. Salvador, kayo ho ang nag-conduct sa autopsy ng katawan ni Ricardo Veloso, tama ho ba? Opo. Maaari niyo ho bang ibahagi sa korteng ito kung ano ang naging resulta ng inyong findings? Lumalabas ang ikinamatay ng biktima ay fatal head injury due to skull fracture with epidural hemorrhage. May ipapakita ho ako sa inyong original autopsy report na naglalaman ng mga findings. Ito ho ba ang tinutukoy niyo? Opo. Your Honor, the witness just identified the victim's original autopsy report. May we request to have it marked as our Exhibit E? Original documents, Your Honor. Mark it as Exhibit E. Thank you, Your Honor. Dr. Salvador, hindi ho ako bihasa sa mga medical terminologies. Pero gusto ko lang malaman, kung ganong klaseng injury ba ay maaaring matamo sa pamamagitan ng pagbagsak at pagtama sa ulo gamit ang isang matigas na bagay kagaya ng timbangan ng bigas? Well, kung pagbabasehan ang severity ng injury, hindi ito masusustain ng simpleng pagkabagok lamang. Para maging ganun kalala ang pinsala sa ulo ng biktima, kinakailangan ng matinding puwersa. Possibly paghampas or deliberate na pagpukpok ng isang matigas na bagay. Your Honor, malinaw sa testimony ng aming expert witness na hindi simpleng pagkabagok lang ng ulo ang sanhi ng pagkamatay ni Ricardo Veloso. Sa halip, ay buong puwersa siyang hinampas sa ulo. Sa makatuwid, sinadya ang pagpatay sa kanya at hindi ito self-defense lamang kung ang batayan ay ang severity ng injury.